Sabi mo sa katabi mo, pinagpawisan ka ba? Alam niyo, pag nagpuri tayo sa Panginoon at hindi ka pinagpawisan, lugi ka. Kasi hindi mo natupad yung sinabi ng Bible that you should love the Lord with all your might. Might, lakas po. So when you praise God, kahit alam ko masasakit na yung mga tuhod natin, pwede naman tayo mga kapatid na gumalaw-galaw eh. Buhay tayo mga kapatid, salamat sa Panginoon. Gagamitin natin ang ating lakas para ang Diyos ay bigyan ng kapurihan. Bago kayo umupo, Ephesians chapter 5, verse 15 up to 17. Ephesians chapter 5, verse 15. The Bible says, "See then that you walk circumspectly, not as fools." Huwag daw tayong lumakad na parang mangmang, but as wise. 16. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad o lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Luke chapter 22, verses 41 to verse 42. The Bible says, "And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed." That is Jesus. And he's saying, "Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done." At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang bato. At siya'y nanikluhod at nanalangin, na sinasabi, "Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo." Brethren, let me preach to you today. Thy will be done. Thy will be done. Let's bow our heads. Lord, nandito kami, Panginoon, hindi para sundin ang aming kalooban. Nandito kami, Panginoon, upang sundin ang iyong kalooban. Panginoon, ipinagpapasakop po namin sa iyo ang lahat ng meron kami, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa iyo galing. Maging ang oras na ito, ikaw ang may pahintulot. Maging ang lakas na taglay namin ngayon, ikaw din ang may pahintulot. Kaya marapat lamang, Panginoon, ikaw ang masunod. Ang iyong kalooban ang masunod. Thy will be done. Not our will. Not our preference. Not our plans. Not our desires. Not our personal timings and personal preference. But it is you, Lord. It is always you. It is always you. Bless this congregation, Lord. Bless our visitors today. And I pray, God, let your Spirit move in every hearts of this congregation. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Come on, clap your hands to Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may be seated. The greatest misunderstanding about the will of God is we treat
the will of God as a destination to discover. Ang tingin natin sa kalooban ng Panginoon ay isang destinasyon na kailangan natin malaman. Pero kabaligtaran yan para sa Panginoon. Kung para sa tao, madalas na misunderstand natin ang will of God na para bang isang direksyon na gusto nating malaman at ma-apply natin sa buhay natin. Pero sa Panginoon ay kakaiba. Ang gusto ng Diyos ay makultivate ang relasyon niya sa atin. Because if you are going to study the word understanding in the Greek word, it means to put the pieces together. When the Bible says, understand the will of God, meaning to say, ang gusto ng Biblia sabihin sa atin, pagtagpi-tagpiin mo, put the pieces together and perceive the purpose of God. Unawain mo, pagtagpi-tagpiin mo kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Ito sinasabi sa atin ng Biblia, mga kapatid, na ina-expect ng Panginoon na tayong mga anak ng Diyos ay inuunawa natin. Inuunawa natin. Hindi hinuhulaan ang kalooban ng Diyos. Marami kasing mga anak ng Diyos, hinuhulaan kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanila. But the Bible is simply saying, understand the will of God. Maliwanag na sinabi, mga kapatid, sa ating binasa kanina sa Ephesians chapter 5, verse number 17, wherefore be ye not unwise, but understanding. Understanding. Hindi sinabing guessing, kundi understanding what the will of God into your life. So yung salitang understanding, it is about putting all the pieces together and perceive the purpose of God. Because the biblical word for the word will in Greek means desire, purpose, intention. Pag sinabi natin will of God, that is the desire of God. That is the purpose of God. That is the intention of God. And what God has determined should happen. That is will. Kung anong gusto ng Diyos, kung anong intention ng Diyos, anong desire ng Diyos, anong purpose ng Diyos. Sabi niya, unawain natin, pagtagpi-tagpiin natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Pagtagpi-tagpiin natin, i-discern natin, i-perceive natin, unawain natin yung desire ng Diyos para sa atin, yung intensyon ng Diyos para sa atin. Pero saan diyang ang tao, mga kapatid, ay makasarili. Ang gusto natin, mga kapatid, yung ating mga desire, ang ating masunod. Sadyang ang tao, mga kapatid, ay at the very beginning of the life of man on earth, mga kapatid, gusto ng tao na ipakita na ang kanyang desire is much higher to the desire of God. The intention of God creating everything, nakakatawa. He created everything, and yet, the people of God na ginawa niya, mga kapatid, it seems that hindi pa sila kontento dun sa lahat ng ginawa ng Panginoon. That's why they created their own plan. They subjected themselves to the voice of the enemy. And the enemy told them, oh, mayroon pang tinatago si Lord sa inyo. Pag kinain mo itong bunga na ito, naku, mauunawaan mo ang marami. It seems that the people are so stubborn, mga kapatid, na may intention ng Lord, may desire ang Lord, may plano ang Lord, pero it seems people are not believing. That's why Ephesians, mga kapatid, told us, Paul told us, mga kapatid, understanding the will of God. Unawain natin, mga kapatid. Because the will of God, therefore, with all this
definition, we can say that the will of God is God's holy purpose that expresses His character. The will of God should always express the character of God. Kung gusto mong malaman kung ang kalooban ng Diyos na sa buhay mo na ginagawa mo, whether this is the will of God, kapag lumalabas dyan, kapag nagre-reflect dyan, kapag nag-express yan ng karakter ng Panginoon, that's the will of God. Another is advancing His kingdom. When what you're doing, and you are guessing, kalooban pa ba ng Diyos itong ginagawa ko? If it is advancing the kingdom of God, that's the will of God. Helping the work of the Lord is the will of God. Huwag mo nang itanong yan, Panginoon, gusto mo bang tumutulong ako, Panginoon, sa iyong gawain? Huwag mo nang itanong yan. Kasi kapag ito ay nagre-reflect ng karakter ng Diyos, holy character of God, at ito ay nagre-reflect ng advancing of the kingdom of the Lord, that is the will of God. Everybody say amen. At panghuli, if what you're doing gives glory to God, that is the will of God. Minsan, madalas tayong magtanong, kalooban ba ng Diyos ito? Kalooban ba ng Diyos ito? Kalooban ba ng Diyos ito? Minsan, nagiging passive na lang tayo. Kung kalooban ng Diyos yan, hayaan niyang mangyari yan eh. Minsan, mga kapatid, alam niyo, habang pinag-aaralan ko to, ang dami natin na may-miss, ang dami natin nakakaligtaan, na meron palang pagkakataon na ang Diyos binibigyan tayo ng personal interaction with the Word. May responsibility tayo. Sa tingin niyo, bibigyan tayo ng Diyos ng utak kung hindi niya papagamit? Ako, nagtataka ako eh. Bibigyan ba tayo ng Diyos ng isip kung hindi niya papagamit sa atin? Of course, there are things that you need to decide. Kasi kung ginawa niya tayong robot, mga kapatid, perfect na perfect ang tao. Robot tayo eh. Mechanical tayo eh. Kung anong sabihin niya, susunod. Perfect yun. Pero hindi tayo ginawa ng ganun ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung papansin ninyo, when we talk about the will of the Lord, it's always God. The center is always God. Never us, never. Pag sinabing kalooban ng Diyos, it's all about Him. It's not about us. Kaya may tatlong dimension ng will of God. Sana makinig kayo, mga kapatid. The first dimension, para makategorize nyo yung kalooban ng Diyos. The first is the sovereign will of God. Pag we say sovereign, wala nang tataas doon. It's a sovereign. Pinakadulo na yon, pinakatuktok na yun, wala nang mas tataas pa doon. Mayroong kalooban ng Diyos, mga kapatid, na hindi kailanman pwedeng hindi mangyari. Because it is a sovereign will. Even the devil is subject to that sovereign will. No amount of power or no forces or power on earth that could contradict or hinder to that will. It's a sovereign. Kahit yung mga alien, kung may alien man, they subject to the sovereign will of God. It will happen no matter what. Psalms 115, verse 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Sovereign will. Ano man ang gustuhin niya, walang sinong pwedeng humindi. He is a sovereign God. Therefore, His will is a sovereign will. Katulad halimbawa, when God created heaven and earth, meron bang demonyong, wag mong gawin yan, meron bang pumigil? Wala. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng langit at ang lupa, magkaroon ng langit, magkaroon ng liwanag, it happened. Walang sumuway. It's a sovereign will of God. The flood, yung baha, the great flood, di ba sa panahon ni Noah, mga kapatid, may nakapigil ba? Wala. It's a sovereign will of God.
Kaya yung kahit sabi may flood control project ka pa, at hindi mo kayang pigilan yun. Kahit walang corruption yung flood control mo, hindi mo kayang pigilan yun. Aapaw at aapaw yan. Bakit? Gusto ng Diyos eh. Everybody say amen. Even the crucifixion. The devil thinks, oh, talo na kayo. Naipako na ang Diyos nyo. No. Crucifixion is a sovereign will. Kaya kahit nga siya kahit siya mismo in his humanity, sabi niya, not my will, but thine will be done. Bakit? Kasi it's a sovereign will. Kaya kahit anong gawin ni Pedro, tinapyas yung tenga mga kapatid ng sundalong Romano. Talaga makikipagpatayan siya, hindi niya ibibigay si Jesus Christ Hindi niya ibibigay pag inaresto, mga kapatid. Sige, over my dead body. Pero sinaway siya ng Panginoon. Bakit? Sovereign will. Huwag mo nang labanan, Pedro. Sovereign will yan, mga kapatid. In Romans chapter 8, verse number 23, it says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, according to His will, according to His purpose. So, ibig sabihin, lahat daw ng bagay ay nagkakalakip-lakip. They work together for good. Not because all things are good, but it's because it is His will. Kaya all things work together. Negative yung nangyari sa'yo, positive yung nangyari sa'yo, negative yung nangyari sa'yo. Pag pinag-connect mo yan, ang bagsak niyan ay good pa rin. Bakit? Wala naman pong purpose ang Diyos na bad Ang purpose palagi ng Diyos ay good. All things work together for good to them that love God. Lalo na sa mga taong tinawag niya according to His purpose. Tayo po yun, mga kapatid. You see the point? The sovereign will of God. Nothing can beat that. The second dimension, listen. It is the revealed will of God. Or it is God's moral will. Kung tawagin ko yan ay the revealed will of God. May Bible ba kayo? Pwede ba taas ang Bible? Nasa cellphone pa so. Di taas ang cellphone. Nasa computer, dala-dala mo yung computer mo. Okay, baba nyo. That is the revealed will of God. Hawak mo. Yes, the scripture. The scripture is the revealed will of God. That is the commandments of the Lord. And it is already revealed in the scriptures, mga kapatid. You can obey or you can disobey. Pwede mong basahin, pwede mong hindi basahin. Pwede mong paniwalaan, pwede mong hindi paniwalaan. Nakalagay sa Biblia, the Bible says, do not lie. Do not kill. Sinabi sa Bible, forgive. But you can choose not to forgive. You can still do your lying things, di ba? Magsinungaling ka, huwag kang magpatawad. Di ba? Sabi ng Bible, love one another. Ang ginawa mo, love another one. Parang nagkamali kaya ng pagkakabasa doon. Love one another. Hindi love another one, mga kapatid. Sabi ng Bible, be holy. But you can choose not to be holy. Sabi ng Bible, worship or pray to the Lord. Give thanks unto the Lord. But you can still choose not to obey it. Ang revealed will of the Lord or God's moral will, meron kang right, meron kang kakayahan whether you want to obey this or not. We are all standing under the sovereign will, pero pagdating sa scripture, mga kapatid, sa revealed will of the Lord, may mga tao na ayaw sumunod. May mga tao na ayaw pakinggan. Hindi ito misteryo. Huwag mo akong tanongin, Pastor, ano ba kalooban ng Diyos sa buhay ko? Binasa mo na ba ang Biblia? Hindi pa. Basahin mo muna. Malalaman mo ang unang kalooban ng Panginoon. Because ang kalooban ng Diyos, sovereign will, pinanganak ka, hindi mo hiningi, sovereign will yon. Gusto ng Diyos na ipanganak ka. Pero kung tatanungin mo ako, Panginoon, Pastor, anong gusto ng Panginoon sa buhay ko? Anong will ng Panginoon? Unahin mo munang basahin yung Biblia. Because it's already revealed. It's already written. Kalooban niya yan
Hanapin mo dyan. Basahin mo dyan ang kalooban ng Panginoon. Hindi na po yan misteryo. Kaya may mga tao kasi na, Pastor, ano bang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Baptize ka na ba? Ay, kaya nga gusto ko malaman kung kalooban ng Diyos yun eh. Ilan sa Biblia yun eh. Naku, kung niyo po ibig sabihin mga kapatid. May sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Example po ito. For this is the will of God. Ano yun? Even your sanctification, that you should abstain from fornication. This is the will of God. Sabi niya, ano yun? Abstain from fornication. Ano yung will ng Panginoon? Will ng Lord na ikaw ay maging holy. So, huwag mo nang tanong, tama ba itong ginagawa ko, Pastor? You're committing fornication. And that's wrong. Huwag mo i-justify kay, mahal ko siya, Lord eh. Magmamahalan kami. Ay, wala namang masama sa nagmamahalan kayo. Pero kung ginagawa nyo yan, out of His will, that is sin. Kasalanan yan. Anong dapat yung gawin? Di magpa-subject kayo, magpakasal na lang kayo. Kaysa gumawa kayo ng mali. Because the will of God is clear. Gusto niya tayo maging banal. Huwag tayo mag-commit ng fornication. And yet, you want to follow your own plans. You want to justify your sin. Yan ang nangyari mga kapatid. Tapos nagtatanong ka kung kalooban ba ng Diyos na kami magsama. Unang-una, oo. Dahil mahal ng Diyos ang bawat isa. Pero hindi nagiging kalooban ng ginagawa natin kung ginagawa natin ito ng labag at labas sa kanyang kalooban. Kaya nagiging kasalanan. Gusto ng Diyos na magmahal ka. Gusto ng Diyos na magkaasawa ka. Gusto ng Diyos maging happy ka. Hindi naman tayo nilikha na, kaya nga nilikha na muna lahat ng Diyos ang kailangan natin bago tayo likhain Kasi gusto ng Diyos, happy tayo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord, happy ka. Gusto ng Diyos yun. Alam hindi mo tayo nilikha ng Panginoon para pahirapin lang Pero mo, paglabas ni Eva at Adan, mga kapatid, nandun siya. May marang na, may durian na, may malangka na, may aratilis, may iba, may kamuting kahoy. Kakain ka na lang Hindi ka nagtatanim. Gusto ng Diyos, happy ka. Everybody say amen. Pero nung ginawa nila ang isang bagay na hindi gusto ng Panginoon, na sinuway nila, doon pumasok ang kasalanan. Ano mong bagay na hindi kalooban ng Panginoon at kasuwayan yan ay kasalanan, mga kapatid. Everybody say amen. So, people ask, Lord, what is your will? And yet they refuse to follow. They refuse to follow the written will of God, the scriptures. Pero palagi nagtatanong, Lord, ano bang kalooban mo sa buhay ko? Pero ayaw naman nila sundin yung nababasa nila sa Biblia, yung nasusulat sa Biblia. Kaya huwag kang humingi sa Diyos ng susunod na gagawin mo, susunod na kalooban ng Diyos sa buhay mo, kung hindi ka naman willing sundin yung ngayon, yung nakasulat. Lord, what is your will for my life? Have you read my Bible? Have you read my words? Susunod na yan, Lord. Gusto ko walang express. Walang palakasan kay Lord. Everybody say amen. Walang ganun. If you want to know the will of God, obey the word. Let me give you example, mga kapatid. Maraming tao, sincerely they pray, Lord, show me your will for my life. Madraba pa mag-pray. Show me your will for my life. Show me where you want me to serve you. Ang drama mo. Show me my calling, Lord. Pero alam niyo po, bago niyo sabihin yan, ipanalangin yan sa Panginoon. The question is, have you obeyed what is already spoken? Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, repent. Then Peter said unto them, repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Gusto ng Diyos na tayo mag-repent, mabaptize, patawad sa ating mga kasalanan, at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Have you followed this? Have you obeyed this?
Kaya bago mo itanong sa Panginoon, Lord, pakita mo sa akin ang kalooban mo sa buhay ko. Ayan, nakasulat oh. Nakasulat. Kung hindi ka pa baptized, kung hindi pa kayo baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, this is the will of God. Huwag mo na akong tanungin. Huwag ka na mag-text. Huwag ka na mag-set pa ng schedule ng meeting sa akin, appointment, pastor. I want to know the will of the Lord in my life. Ito na kaagad, oh. Kung hindi ka pa nababaptize in the name of Jesus Christ sa tubig, you need to be baptized in the name of Jesus. That's the will of God. That's the will of God. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. It's written. It's not debatable. It is written. That is God's moral will. Kalooban ng Diyos yun. Bago ka magpunta sa next step, mag-aasawa ba ako, Lord? Bakit next step na yun? Lord, ano bang ministry ko sa church? Lord, ano bang calling mo? That's too personal. Magkakaiba kasi tayo ng calling ng Panginoon eh. Doon papasok yung pangatlong will. The provident will or the personal will of God. Nakuha niya ibig sabihin. Merong sovereign, wow, napakalaki. Hindi mo kayang labanan yun. Talagang will of the Lord, mangyayari at mangyayari. Pangalawa, yung nakasulat. Pangatlo, yung personal mo na yun. Eh, bago ka magpunta sa pangatlo, sa personal, kasi madalas natin prayer sa Panginoon, personal na kaagad. Lord, sino bang gusto mo para sa akin? Sana ba talaga, Lord? Bago ka humingi ng personal guidance sa Panginoon, you need to go through first to the moral will of God. Paano kayo gag-guide ng Panginoon sa pangatlo, sa personal? Eh, hindi yung nasusunod yung nandyan na mismo eh. Parang ini-skip natin. Parang wala tayong pakialam sa Bible, basta kay Lord lang ako, kay Lord lang ako. Wala namang masama doon, pero sasabihin ng Panginoon sa'yo, read my Bible, read the Word, read the Word, read the Word. Bakit? Hindi pa pwedeng shortcut kay Lord. Gusto mo may sariling pangungusap ka na, marami mga extreme. Gusto nila pangungusap, hindi nila alam, hindi nila pangungusap ng Panginoon yun. Pangungusap ng gusto nilang marinig mula sa Diyos. Magkaiba yun. Magkaiba yung tinig ng Diyos. Iba yung tinig mo, ng gusto mo, na iniisip mo, gusto ng Diyos para sa'yo yun. Hindi. Magkaiba po yun. Kaya nga isinusuko, dito pa lamang sa salita ng Diyos, tinuturuan tayong isuko. Thy will be done. Isinusuko, bakit? Kasi pag hindi mo isinuko yan, magsasalita yan. Yung desire yan, ang susundin mo isang araw. Kaya sinuko ng Diyos yun. May will din siya as a human. Not my will. O, may will siya. But thine will be done. Isinuko niya. It is written, nakasulat yan. Kaya don't ask for a personal guidance sa Panginoon and yet you are not following the current, the present, the scripture, the written will of God. Everybody say amen. Gusto mo kagad mag-college. Hindi ka nga patapos ng grade 3. College na kagad. Social ka. Ano ka? Special class? Alien ka. Walang ganun. Nakuha niyo mga kapatid? Kailangan mo maging clear muna dun sa revealed will of the Lord. Bago ka humingi, mga kapatid, ng guidance. And every time you follow the written word, mga kapatid, you are making yourself position to the guidance will of the Lord. Pinuposisyon mo ang sarili mo. Lord, I have done your word. And this is the next, Lord. What's the next, Lord? So meron na siyang personal touch sa iyo, meron na siyang personal will sa iyo, because you have done the primary. And that's the word of the Lord. Everybody say amen. Kaya di ba yung mayaman sa impyerno, humihingi siya, Lord, pakiutusan naman. Si Lazarus na pumunta sa mga kapatid ko para sabihan. Anong sabi sa kanya? Wala. Nandun ang mga propeta. Sino mga propeta? Yung mga preachers. Nandun ang word of God. Nandun ang scripture. You see, ang Diyos hindi pumapayag sa shortcut. Hindi mo pwedeng i-bribe si Lord. No. Kaya anong ginawa, mga kapatid? Kaya di ba sa nakaraan nag-preach ako? The title is, The Evangelist in Hell. May evangelist doon sa impyerno, mga kapatid.
Masarap mag-i-evangelist sa lupa, wag lang sa impyerno, mga kapatid. Hindi ka na pakikinggan kasi doon, wala na makikinig ng sermon mo doon eh. Amen po ba? So before you go to the God's providential will or the personal will of the Lord, ito yung will na kung saan it is more personal leading of the Lord to an individual. Personal niya yun, kaya iba yung nangyayari sa'yo, iba yung gifting mo, iba yung narating mo, iba yung nangyayari. Iba-iba. Unique tayo sa bawat isa, mga kapatid. May personal dealing ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya madalas mga kapatid na tanong dito mag-aasawa ba ako o hindi? Yan. Ay sasabihin ng kapatid mo, uy, mag-asawa ka, maganda ka pa naman. O, bata ka pa, mag-asawa ka. May isa naman, mag-asawa na ako. Sabi ng kaibigan, huwag ka mag-asawa, kawawa yung pang-asawa mo. Tamad ka eh. So, yung naririnig natin mga boses-boses na nasa paligid, kaibigan, kamag-anak, kakilala, yun yung, di ba, yung parang nag-entertain tayo. Pero alam niyo mga kapatid, the providential or the personal will of God, pag meron kang close relationship sa Panginoon, yung guidance na yun sa kanya may tanong, siyang sasagot. Oh. Basta nagawa mo yung primary. Ano yon? Yung scripture. Sundin mo. Yung susunod dyan, mga kapatid, may mga tanong na, tatanggapin ko ba itong trabaho na to? Bakit? May nag-aalok bang iba? Di ba? Wala. Wala ka namang choice eh. Tanggapin mo na lang. Wala namang iba nag-aalok eh. Sabi ng Panginoon, bakit? May nag-aalok bang iba? Wala naman, di ba? Wala kang choice. Tanggapin mo na yan. Magiging missionary ba ako? Magpapastor ba ako? Galing mo, di ba? Mga tanungan na ganyan. Yung mga personal na yan, mga kapatid. Pero kung titingnan niyo sa Biblia, throughout the scripture, mga kapatid, yes, ang Diyos talagang ginaguide niya ang tao. Si Abraham, personal niyang pinaalis sa land of Ur. Pinaalis niya nung tinawag niya si Abraham. Ginagay niya, pumunta ka sa lugar na pagdadalang ko sa iyo. Wala namang kompas noong unang panahon. Pero nag-guide siya. Totoo na nag-guide siya, mga kapatid. Si Moses, ginaid niya. Si David, si Pablo, mga kapatid. Si Felipe, yung Ethiopian na mga kapatid na sa Book of Acts. Si Pedro, si Cornelius, lahat yan, ginaid niya. Pero pansinin niya, mga kapatid, yung mga taong ginaid niya. May isang common denominator. Because God was leading people that already walking with Him. Huwag kang humingi ng direksyon sa Diyos kung hindi ka naman lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. Lumakad ka muna sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Yun yung nakasulat. Be baptized in the name of Jesus, receive the Holy Spirit, live in a holy life. Sundin muna natin yan, mga kapatid. Pag nasusunod mo na yan, then you are now walking into the will of the Lord, and then yung direksyon na galing sa Diyos, hindi na mahirap hingin sa Kanya. Doon kaagad tayo sa direksyon eh. Wala tayong relasyon. Pero gusto mo direksyon. Amen po ba? Mas pag-uukulan mo ba ng pansin ng anak mo, na bigyan ng direksyon? O yung ibang tao na hindi mo kakilala, mga kapatid, at humihingi ng direksyon sa iyo? Of course not. Hindi mo bibigyan ng mas importansya yung taong yun. Ang bibigyan mo ng importansya ay yung may relasyon sa iyo. That's why God first is building and connecting relationship with men. Kaya nakasulat yan. Kaya nga pinapabautismuhan tayo. Para ano? Para yung relationship ma-connect ulit. At pag may relasyon na kayo ng Panginoon, humingi ka ng direksyon, bibigyan ka. Pero kung hihingi ka ng direksyon pero wala kang relasyon, ayun nga, di ba? Hindi kayo magbibigay yan, mga kapatid. Baba, nagdadrive ako, mga kapatid, sa bandang Quezon Ave, mga kapatid, pagdating doon, may mga kumakatok. Hihingi. Malilit na bata, kakatok sa hihingi ng pera sa mga natatraffic, mga kapatid. Tanong ko sa inyo, kung anak mo yon, Sister Rejoice, anong gagawin mo? Titingnan mo lang, hi anak, andiyan ka pala. Good job. Dagdag kita yan.
Ganun ba gagawin mo? Ano gagawin mo? May bababa ka ng kotse, mga kapatid. Kukunin, anak, ba't nandito ka? Hindi ito ang buhay na gusto ng Diyos para sa... Halika, anak mo, uwi tayo. Bakit? May relasyon ka dun eh. O, sino sa inyong bumaba? Sige, aber. Kayo, ikaw, Esther Jenny, binaba ka na ba? Ay, kawawa ka naman, boy. Ano ka, igagay kita sa buhay mo. Di ba, wala? Kasi hindi mo naman kaano-ano yun eh. Exactly with the Lord. You are asking direction. Maganon ka sa Panginoon. Knock, knock, heaven. Penging direksyon. You're not even have a relationship with the Lord. Naku, kung ibig ko sabihin, nagja-jump ka agad tayo sa pangatlo, guidance ka agad, pero wala tayong relasyon. Connect your relationship with God first. Doon mo mai-enjoy, mga kapatid, yung direction niya. Di ba? Anong sarap doon kung ikaw yung bata noon, Juni? Nakita ka ng nanay mo, tatay mo, kumakatok-katok, kinuha ka, inuwi ka sa bahay. Ang tagal na kitang hinahanap, anak. Anak, pinag-aral ka, dinamitan ka, pinakain ka, may vitamina, pinagwapo ka. Tingnan mo, gwapo mo ngayon. No? Di ba gano'n? Anong sarap doon? May nag-aalaga sa'yo. Di ba? May nagpapaanak, itong kunin mong kurso. Bagay sa'yo ito kasi ganito. May guide. May guide, mga kapatid. May direksyon. Ang sarap noon, mga, hindi nga tayo anak sa labas tapos wala tayong karelasyon, tapos humihingi ka ng tulong, mga kapatid. Well, God is sovereign. He can help you in His sovereignty. He can help, may kapangyarihan ng Diyos. Pero when it comes to guidance, kaya tingnan mo yung mga taong naglilingkod and walking according to the will of God, tingnan mo ang direksyon ng buhay nila. Sasabihin ko, ipagmamalaki ko sa inyo, mga kapatid, matuwid ang direksyon ng buhay nila. Kasi merong gumagabay. Hindi napapariwara. Hindi paliko-liko. Diretso lang siya, mga kapatid. Bakit? Merong gumagabay sa kanya. Yan, hindi nakikita yan, mga kapatid. Hindi galing sa pera, hindi galing sa talino yan. Kapangyarihan ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, make yourself fit into the will of the Lord. The scripture, the revealed word of the Lord, o will of God. Sundin mo yun. Pag sinunod mo yan, mga kapatid, yung direksyon ng buhay mo, mapapansin ng iba, uy, Jillian, ibang-iba ka na ngayon. Ang laki mo na. Ibang-iba ko na ngayon, ang gwapo mo na ngayon talaga. Napapansin ng tao yun. Napapansin ng tao. Napapansin kasi nila yung direction mo. Ba't iba ka na ngayon, Brother Paulo? Bakit parang pogi mo na ngayon? Dugyot ka dati Pero pogi mo ngayon. Professional na professional. Di ba? Nakikita ng tao yung direction mo. Ba't nag-iba siya? Hindi nila alam, may kamay ng Panginoon na gumigiya sa iyo kung saan ka pupunta, sa anong direction mo. May Diyos, mga, wow! Ang sarap maglingkod pag ganun, mga kapatid. Parang wala kang katalo-talo sa buhay, mga kapatid. Kahit malalaking gulayat na problema, kayang-kaya kang iiwas ng Diyos, kaya kang ipanalo ng Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay, panalo ka. Because of His will, not our will. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. So, in God's guidance is normally progressive. In Psalms 37, verse 23, the steps. Hindi sinabing the leap. Hindi yung leap, di ba? Yung tumalon. Skip o gano'n, tumalon. The steps of a good man are ordered by the Lord. Anak, kaliwa. Kanan. Kaliwa. May gumagabay. Ino-order up. Teka lang, huwag ka muna humakbang. May mga asungot. O, sige, hayaan mo silang dumaan. May asungot O anak, hakbang na. May gabay. May umu-order may nag-uutos ng ating mga hakbang. Kaya progressive. Anak, tapos ka na mag-aral. Masunurin ka sa iyong magulang. Hindi nga. Aminto si Lord Teka lang. Hindi.
Nagduda eh. Nakita ng Diyos na masunurin ka. Anong susunod? Huwag kang mag-alala kung anong susunod. Siya mag-order eh. Kasi nakikita niya na nasa loob ka na ng kalooban niya. Nandoon ka mismo, nakafit ka na sa kalooban niya. Kaya in every time na may mga problema sa buhay mo, parang kahit, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-pray, pero kahit you forget to ask, may gabay talaga. Nandun siya. Kasi ino-order niya yung iyong mga susunod na gagawin. What's next, Lord? Okay, ganito gawin mo. Go to this place, blah, 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 blah. So, God is ordering, mga kapatid. Everybody say amen. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Pastor, ang hirap naman yan. Bakit hindi na lang ipakita kasi ni Lord yung plano niya sa buhay ko para... Hindi po yan palabas, mga kapatid. Alam niyo kung, bakit nga ba? Bakit nga ba ang Diyos ay hindi kayang ipakita sa atin ang kabuuang plano niya sa buhay natin? Bakit nga ba? Kasi ang Diyos nanghihingi ng pagtitiwala. Sa tingin nyo, nung tinawag ng Panginoon si Abraham, at sinabi ni Abraham, Abraham, tatawagin kita, at pag tinawag kita, sasagot ka, susunod ka. Sa bandang huli, Abraham, yung anak mo, papatayin mo. Bandang huli, Abraham, bla bla bla. Sa tingin mo, susunod pa si Abraham? Hello? Si Joseph, the dreamer. Joseph, tinatawag kita. Ihahagis ka sa balon. Pagtataksilang ka ng mga kapatid mo. Joseph, naku, makukulong ka. Sa tingin nyo, kung kayo si Joseph, susunod pa kayo? Abay, kung alam ko makukulong ako, ba't pa ako susunod dyan? Kung alam ko manganganib buhay ko, ba't pa ako susunod dyan? You see exactly what God is asking to everyone is dependence. Tiwala. Kaya step by step. Will upon will. Order upon order. Hindi siya yung kabuuan. Malalaman mo na lang sa bandang dulo. Pag binalikan mo yung nakaraan mo, ang pangit ng nakaraan ko, pero ang ganda ng kalagayan ko ngayon. Wow! Grabe! Ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Dependence. Tiwala. Bumubuo siya ng tiwala. Gusto niya magtiwala ka, bawat hakbang. Pastor, Panginoon, bakit naman ganito? Kung kailan ako naging born again, ang dami ko naging problema. Tiwala. Bakit? Pag ikaw ba hindi born again, wala kang problema? Mas marami nga eh. Ba? Di ba? At least kung namumroblema ka, nasa simbahan ka. Nasa gawain ka. Double kill eh. Wala ka ng Panginoon. Wala ka pang kapayapaan. Puro ka pa problema. Triple kill. Tapos impyerno ka pa. 4 na beses kang patay. Pero mo yun. Dahil problema. Dito mga kapatid, nasa Panginoon ka. Alam mo naman, anytime dumating ang Panginoon, mamalalangit ka. O, di ba? Tapos may kapayapaan ka pa. O, di ba? So, dito ka na. Sabi sa katabi mo, dito ka na. Sakay na. Ano ba yun? Super ano yun? Super Perry? Ano ba yun? Si Sharon Cuneta. So, you see, God reveals enough. Just enough. Sister Jenny, just enough. Hindi kayo, ayaw ng Diyos ipakita sa'yo yung sobrang Lord, pakita mo naman yung future ko. Wag. Sige na Lord, kinulit-kulit mo, pinakita sa'yo. Hindi pangit pa na napapangasawa mo sa bandang huli. Ay Lord, ayoko na mabuhay. O, di ba? Tinan mo? Nung malamang pangit na pangasawa mo, ayaw mo na biglang mabuhay ngayon. Di ba? Kaya hindi pinapakita na sa iyo ng Diyos yung kabuuan. Step by step. Enough for you to earn trust sa Lord. Di ba? Kasi, di ba, bandang huli yan, kahit pangitan na pangasawa mo, Kristiyano naman. Masyado kayo eh. Hindi pa tapos yung kwento ng buhay nyo eh. Kahit pangit. Ayan. Kahit pangit yan, pero bago ka makarating dun sa word na pangit, di ba, inunti-unti ka ng Panginoon. Inunti-unti hanggang sa natanggap mo. Nasanay ka rin. Nakaka-immune minsan yan eh. Kahit pangit, bandang huli, tingin mo, gwapo na rin eh. Diba?
Gwapo yan. Mabait eh. Oh, responsable eh. Nakakagwapo yun mga kapatid. Yung kasipagan, mabait, kristyano ka, maka-Diyos. Naku, Brother James, sigurado. Di ba? Hindi ko sinabing pangit ka. Sabi ko, sigurado, Brad, makakapag-asawa ka ng, di ba, maganda. Di ba? So, maganda, Brad. Mabait lang. Lahat? Okay. Sobra ka naman. Abusadong bata to. Okay na yung maganda. O, magbait. Yan. O. Amen. So, hindi papakita ng Diyos lahat yan. Bakit gusto niyang maipon yung tiwala? Dahan-dahan. Kita niyo mga kapatid, kahit tayo, may mga iba-iba sitwasyon ng buhay natin. Tingnan niyo, may mga tao dito may sitwasyon na galing talaga sa hindi magandang nakaraan niya. Tapos sabihin na natin na yung kung ano yung upbringing niya iba. Pero tingnan mo, iba yung upbringing ng iba. Iba yung buhay ng iba. Pero bakit siya tanggap niya kahit mahirap siya? Bakit? Nung pinanganak ka, halimbawa, pinanganak mo yung anak ko, Sister Joyce, tapos bigla yung anak mo, binigyan sabi ng Panginoon, ito ang buhay mo, mahirapan ka, bla 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 bla. Sa tingin mo, mga kapatid, kung ikaw yung bata, gusto yung pa mabuhay? Di na. Di na. Bakit kayo nung pinanganak kayo, alam nyo ba kung ganyan kayo kagwapo paglaki nyo? Kaganda? Di ba hindi? Ang pangit yun naman. Lahat naman tayo cute ng bata tayo mga kapatid. Nung lumalaki, nagigiyak. Dati, yay, yak. Habang lumalaki tayo. Pero God is good. Tanggap natin kung ano yung kalagayan ng ating buhay ngayon, mga kapatid. I would like to recognize Brother Janjan and Sister Merceline, mag-asawa. They came from abroad, mga kapatid, and they just sinusuportahan nila ang simbahan, mga kapatid. Kahit malayo sila. With the permission of Brother Janjan ay napirata yan for 5 years. Nung kung pinanganak ka, Brother Janjan, at nagkamalay ka, kung pinakita sa'yo ng Diyos na mapipirata ka for 5 years, gugusto yung pamabuhay? Hindi ka na lalabas ng bahay. Hindi na ako magsisiman. Never na. Ayaw ka na pumunta sa dagat. Pero hindi, di ba? Hindi pinakita ng Diyos sa'yo yun. Hindi pinakita ng Diyos sa kanya yun. Pero hindi rin pinakita ng Diyos sa kanya na nakasurvive siya. Kasi kung titignan mo ni negative, ano yung susunod? Positive ba o negative palalo? Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, yung pagsubok na dumarating, sabi ko nga sa inyo, ang pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sa atin, hindi para tayo pahirapan ngayon. Paghahanda ng Diyos yan sa iyong bukas. Ang resulta kasi, ang produkto ng ating pagsubok, hindi ngayon ang resulta. Ang resulta niyan yung susunod. Kaya kung ikaw nagpatalo sa pagsubok, anong darating sa iyo susunod? Lalo kang talo. Kung naipanalo mo yung pagsubok ngayon, paghahanda sa iyo sa susunod, mga kapatid. Nangyari sa kanya, mga kapatid, napagtagumpayan niya. At nung mapagtagumpayan niya, hindi niya rin naman alam, hindi mo pinakita ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng mabait na asawa. Pinakita ba sa iyo dyan? Hindi, di ba? Hindi pinakita ni Lord sa iyo na magkakaroon ka ng mabait na asawa, maalalahanin, at nagkaroon ng anak, at doon kayo mamumuhay sa malamig na lugar, hindi katulad sa Pilipinas, ang init-init. Hindi pinakita ng Diyos sa inyo lahat yun. Hindi pinakita. Bakit? Kasi madi-discourage ka. Gusto ng Diyos bumuo ng tiwala sa iyo. Magtiwala ka step by step. Mahirap ngayon, okay lang yan. Magtiwala ka sa Diyos. Magugulat ka, bukas, iba na si kutsyon ko. Unti-unti gumaganda buhay ko. May pagsubok na naman. Magtiwala ka ulit, mga kapatid. Hindi mo alam, dinadala ka ng Diyos doon sa kanyang perfect will. Perfect will ang gusto ng Lord. Amen. Kaya kayo mga lulugo-lugo, nagpunta ngayon sa simbahan, mga kapatid, may perfect will sa inyo. Magtiwala kayo. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. Huwag kayo nakikinig kung kanino mga kapatid sa Biblia, sa salita ng Diyos. Doon kayo makinig sa Kanya. Meron siyang gustong ibigay sa inyo the best. Everybody say amen. Clap your hands to Him in the name of Jesus. Kaya hindi pinapakita ng Diyos yan. Through the Scripture. Read your Bible. Makikita mo yan. Nagbasa ka. Never na nag-contradict ang Word of God sa will of the Lord. Word of God yan eh. Written yan eh. Holy Spirit. Magpakapuspos tayo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Romans 8:14. For as many
as I, led by the Spirit. For as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? The Spirit can lead you. The Spirit can guide you. Kaya ang will of God can be understood when we are filled with the Spirit of God. Because the Spirit of the Lord will lead you. Dadalhin ka niya sa kanyang kalooban. Everybody say amen. Renewed thinking. Yung kaisipan ba natin dapat binabago? Romans chapter 12 verse number 2, be ye transformed by the renewing of your mind. Aliwanag ko. That you may prove what is that good. Merong good will, merong acceptable will, at merong perfect will of God. Tatlo po yan. Ano nangyari sa buhay mo? Ha? Goodwill ito ng Panginoon. Ano na may acceptable? Parang, okay na yan. Okay na itong kalooban na itong sa buhay ko. Pero hindi ito natitigil eh. Mayroon pang perfect will. Kaya kahit na parang acceptable, parang sige, parang ano na lang yan eh. Parang di ba, meron siyang, may ranking siya. Pero gusto natin marating ito mga kapatid. Yung nangyayari sa buhay niyo, maybe that is good and acceptable will. Pero meron pang nakahanda si Lord sa inyo. May perfect will pa. Hintayin natin mga kapatid, magtiwala tayo sa... That's why we need to renew our mind. Ayun. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing. Baguhin natin. Ang ating kaisipan dapat ay maging makalangit na kaisipan, hindi makatao, makalupa, kundi makalangit na kaisipan. Be transformed. Everybody say amen. Prayer. Pag kayo ay hindi nagpe-pray, mga kapatid, paano ka bibigyan ng Diyos ng wisdom? James chapter 1 verse 5. Pag kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Lord. Bigyan ka ng Panginoon. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Humingi ka. Kaya taong walang pray-pray, tapos humihingi ng will of God, bihira, mag-pray ka muna. Circumstances, mga problema sa buhay, mga nangyayari sa buhay, mga sirkumstansya, hindi nyo alam mga kapatid na bawat sirkumstansya, ang Diyos ay nagbubukas ng oportunidad. At nagsasarado din ang Diyos ng oportunidad. Kaya yung mga sirkumstansyang dumarating sa buhay natin, mga kapatid, ito'y pagbubukas ng Diyos ng pagkakataon sa atin para sumunod. Tingnan niyo yung nangyari, mga kapatid, kay Jonah, mga kapatid. Inutusan ng Panginoon si Prophet Jonah. Anong ginawa ni Prophet Jonah? Ang will of God is what? The will of God is to save the Nineveh. Pero nung itong si Jonah, inutusan, imbis na magpunta sa Nineveh, nagpunta sa Tarsis. At pagdating doon, mga kapatid, ayaw niya sundin doon sa Nineveh, humiwalay siya, nag-iba siya ng daan, yung desire niya ang sinunod niya, hindi yung will of God. Kaya pagdating doon sa barko, mga kapatid, dumating yung alon, dumating yung unos, dumating yung problema, hanggang sa alam niya na siya ang dahilan. Yung kapitan, hindi niya rin alam, ano ba naman nangyari ito? Ang tagal ko naman dumadaan dito, hindi naman ganito kalakas ang bagyo dito. Ano ba problema dito? Umamin siya, boss, Kap, ako po sa larin. Bakit? Sumuway po kasi ako kay Lord, tumakbo ako sa kanyang kalooban eh. Ihagis niyo ako sa dagat. Tinan mo siya, naghanap pa ng damay. Hindi lang siya tumalon, ano? Naghanap pa ng, gumawa pa ng krimen sa loob eh. Ba't di nga naman siya tumalon na lang? Pero ako ang may problema. Ihagis niyo ako. Inamin niya kasi, alam niya kasi, na lumabag siya, sumuway siya sa kalooban ng Diyos. Inihagis nga siya doon, tumahimik. Naligtas yung kapitan. Nakauwi sa kanyang pamilya. Oo, pamilya rin yun eh. Nakauwi payapa. Ito nga yung mga pati si Prophet Jonah, doon kinain. Hindi pala kinain, nilunok. Pag kinain, durug na siya nun. Ngino yan. Sarap ah. Nilunok. Dinala doon sa Nineveh. Niluwa, mga kapatid. Express, mga kapatid. Pero mo, no? May submarine ba siya? Niluwa siya doon. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa sovereign will.
Kaya sabi ko sa inyo, walang sino mang pwedeng puwersa na pumigil sa sovereign will. Sovereign will ng Panginoon na yung Ninive patawarin at bigyan ng revival. Dinala kaya kahit sinong masuwahin. Kaya kung mga kapatid, huwag kayong masuwahin. Kasi imbis na kayo payapang makakarating sa Ninive gamit ang barko. Sa barko, di ba, may libreng pagkain, may tulugan, di ba? Pagbaba mo doon, descending ka pa. Bumaba tuloy sa mga kapatid, amoy kung anong amoy niya, ang lansan-lansa niya. Bakit? Iba yung sasakyan niya eh. Kaya iba yung sasakyan ng mga sumusuway, mga kapatid. Pero yung mga sumusunod, tinan mo yung katabi mo, yan yung mga itsura ng mga sumusunod. Parang hindi kayo naniniwala. Hindi, pastor, hindi naman sumusunod to eh. Hindi. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabihin nyo, sirkumstansya, nagbubukas ang Diyos ng pagkakataon para makasunod tayo. Kaya pag may dumarating na sirkumstansya sa buhay ninyo, mga kapatid, please, minsan nire-redirect tayo ng Panginoon eh. Di ba? Gumawa ka ng ayaw mong sumunod sa kalooban ng Diyos, ang ginawa mo, yung hindi kalooban ng Diyos. Alam mo, napakamahabagin ni Lord. Ang galing ng Panginoon, ano? Kahit na sumusuway ka, basta i-acknowledge mo lang siya, then mag-repent ka, ibabalik ka niya eh. Minsan yung mga circumstance ang dumadating sa buhay natin, redirection lang ng Panginoon. Nire-redirect ka lang. Hindi ka tinatanggihan. May hiningi ka, hindi nangyari sa iyo yung hinihingi mo. Ayaw ni Lord sa akin na pagpalain ako. Hindi sa ayaw ka pagpalain. Inire-redirect ka niya, iniiba niya yung daan mo kasi alam niya mapapahamak ka sa hinihingi mo. Everybody say amen. Kaya ang kasalanan iwasan. Kasi yan yung dahilan kung bakit hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, tinuro ko sa inyo ito. Ang kasalanan, nagpapakubli sa atin sa mukha ng Panginoon. Ang pride. Diba? God resists the proud. Ayaw ng Diyos ng taong may pride. Yung taong punong-puno ng kanyang sarili, yung self-will. Kaya nga si Kristo nung nanalangin, not my will. Tinanggal niya talaga, mga kapatid, yung worldliness. Yung pagiging makamundo. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi natin nalalaman yung kalooban ng Diyos. Kasi puro ang laman ng isip natin ay kamunduhan. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. May isang ama na gusto niya magkaroon ng reunion yung mga anak niya. Ang sabi niya sa anak niya, anak, kailangan natin magkaroon ng reunion sa ganitong petsa. Lahat tayo magsasama-sama. Hinanda niya na yung pagkain, hinanda niya na yung table, hinanda niya na yung bahay, pinagplanuhan niya ng maigi. Yun ang gusto ng ama. That is the sovereign will of God. That's the will of the Father. And then, sabi niya sa anak niya, anak, tinawagan niya, magmaneho ka ng maayos. Drive safely. Magmaneho ka ng ligtas. Huwag kang tumitigil kung saan-saan o nag-stop over. Diretso lang. Maging magalang ka. Maging masunuring ka sa batas trapiko. At kapag madidelay ka, tawagan mo ako. Ang tawag dito, instructional na ito. Doon papasok sa Sister Jenny yung scripture. May sovereign will. Gusto ng Lord tayong lahat ay mapunta sa kanyang kaharian. That's a sovereign will of God. Pero mayroong instruction. Mag-drive ka ng ligtas. Ingatan mo ang buhay mo. Huwag kang magbisyo. May instruction. May word of God. At pag nadidelay ka, tumawag ka. Call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. Instruction yun, nasa Bible lahat yun. So this is what? This is the moral will of the Father, mga kapatid. Eto na. Yung anak tumawag. Tay, naliligaw ako eh. Saan ba ang daan? Yan. Sabi ng tatay, mga kapatid, ganito, dahil yung highway dyan, medyo ginagawa, merong ghost project dyan. Dito ka banda sa dumaan sa ganitong kalye, ganyan. Umiba ka ng daan. Pansinin niyo, mga kapatid. Naging personal na yung communication. Directional na. Kanina instructional. Ngayon, mayroon ng person to person. Ini-instructionan ka na kung saan ka dadaan. Yan yung personal will of God. Yan yung Lord, saan ba ako pupunta? Lord, anong gagawin ko? Personal na yun eh. Iba naman yung gagawin mo sa gagawin niya eh. Magkaiba kayo mga kapatid mo dito, magkakaiba tayo na nangyayari sa buhay.
Kanya-kanya. Kaya kanya-kanya rin tayong hingi ng gabay. Kasi kanya-kanya tayo ng, iba yung dinaanan ng kapatid niya, iba rin yung sa kanya. Kasi magkaiba sila ng lugar eh. Kaya may personal will ang Panginoon sa bawat isa. Tanungin ko kayo mga kapatid, kung yung anak ay hindi sumunod sa instruction ng tatay niya na mag-drive ng ligtas at respeto ang marami at kumontak pag naliligaw, sa tingin nyo, makapagbibigay pa kaya ng guidance o direction yung tatay kung hindi sumunod yung anak sa instruction? Ha? No. Instruction muna bago direction. Ibig sabihin, sundin mo muna yung instruction bago ka bigyan ng direksyon. Kasi kung direksyon ka agad at hindi ka sumusunod sa instruction, no, it will not benefit you. It will not benefit you. Nagre-require ang Diyos ng relationship muna bago ang directional, mga kapatid. Everybody say amen. Ang personal guidance ng Panginoon ay usually binibigay niya sa mga taong lumalakad sa kalooban niya. Now, before I end, let me tell you this. The greatest example that we have in the Bible is no other than Jesus. It's not Paul, it's not Moses, it's not Abraham, but Jesus Christ. Now imagine this, imagine this. It's Thursday night. Webes na ng gabi. Ilang oras na lang, mga kapatid, ang nalalabi para ipako si Kristo. Tapos na sila sa Passover. Kumain na sila, nag-fellowship na sila ng mga disciple, nag-betray na si Judas, yung mga sundalong Romano naghahanda na mga kapatid para hulihin si Jesus. Inihahanda na yung mga pamparusa, inihahanda na yung gamit nila, inihahanda na yung koronang tinik. Ang krus ay hindi lamang prophecy na, kundi nangyayari na mismo, nakahanda na yung krus, mga kapatid. And then Jesus, He walks into the Garden of Gethsemane. And Gethsemane means what? Gethsemane means oil press. Because that place where all the olive fruit, mga kapatid, dun pinipisa, dun ginigiling yung olive fruit para maging oil. Kaya Gethsemane. Imagine Jesus Christ, after all that the people is preparing against Him, He go to the place of press. The place of pressure. Imagine, Jesus is being pressed. He kneeled down. He prayed to the Lord. He was being pressed. He was being pressured before the cross. At nakikita kasi natin yung pinako sa krus eh. Pero hindi po. Hindi natin nakikita yung pressure. Hindi natin nakita yung bigat ng kalooban niya habang nandun siya sa Garden of Gethsemane. Bago niya pasanin yung krus, bago siya ipako sa krus, He was pressed into the garden. Alam ng Diyos ang mangyayari sa kanya. Alam niya. It was recorded in John chapter 18 verse 4. Jesus therefore knowing all things that should come upon Him. Alam niya. Nandun yung pressure, mga kapatid. Alam niya ang mangyayari sa kanya. Alam niyang sasaktan siya. Alam niyang bubugbugin siya. Alam niyang puputungan siya ng koronang tinik. Alam niyang pahirapan siya. Alam niyang lalatiguhin siya. Alam niyang susuntukin siya. Alam niya lahat ng mangyayari sa kanya. And He was being pressed in that garden, mga kapatid.
Hindi niya na kailangan tanungin pa, Father, what is your will? No. Alam niya na eh. Alam niya na mamamatay siya. Alam niya na ang kalooban ng sovereign will is for him to die. Alam niya na yun. Pero alam niyo, doon sa Garden of Gethsemane, the issue is not the will of God. In the Garden of Gethsemane, the issue is, will I surrender to the will of God? The place of Garden of Gethsemane is not a place like Golgotha. Sa Garden of Gethsemane, tahimik. Pero nandun ang totoong laban. Nandun ang totoong pressure. Because submission to God is our greatest challenge. Submission to God. Kaya nandun siya sa oras na yun, mga kapatid, nakaluhod, umiiyak. And the Bible says that his sweat is like a drop of blood. He is suffering internally, mga kapatid. Emotionally, he is suffering. He is being pressed. Pinipisa siya. Iniipit siya. Ano bang gugustuhin ko? Susundin ko ba ang kalooban ko? Aayaw ba ako sa kalooban ng Diyos? O susunod ba ako sa kalooban ng Diyos? He is being pressed. Oh, hallelujah. Ganon din tayo minsan, mga kapatid. Ano bang gagawin ko? Ito bang gusto ko? Ito bang plano ko? O kalooban ng Diyos? Then Jesus said, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Ama, kung okay lang sa iyo, pwede bang wag na akong uminom sa sarong ito? Pwede bang wag na akong mahirapan? Pwede bang wag na akong ipako? Pwede bang wag na akong suntukin? Pwede bang wag na akong pahirapan? Pwede bang wag na akong mag-suffer? But Jesus said, Lord, not my will. Because my will is to have convenience, comfort. But Lord, not my will, but thine be done. Hindi niya dinanay yung hirap. Hindi niya tinanggal sa isip niya na may hirap sa krus. Hindi siya nagpretend na hindi siya masasaktan. Hindi niya sinabing, Lord, easy lang to, Lord. Hindi niya sinabi yon. Pero tingnan niyo maigi, mga kapatid. Ang totoong pagsuko ay hindi kawalan ng struggle. When you surrender to God, there is a struggle. Yes, meron. May gera dyan. May away dyan. Sa tuwing sumusurrender tayo sa Panginoon, may pumipigil sa atin. Huwag kang sumuko. Gawin mo yung gusto mo, gawin mo yung plano mo, gawin mo yung desire mo. Pero sa kaloob-looban mo, sinasabi ng banal na Espiritu Santo, hindi, hallelujah, magpakumbaba ka sa Panginoon, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Merong laban na para sa Panginoon, na siyang mananalo at magtatagumpay ka, ibigay mo sa Panginoon. Pag may pumipigil sa iyo, mga kapatid, may laban na nangyayari. Naniniwala ba kayo kung sasabihin ko, mga kapatid, that the greatest battle of Jesus is not on the cross? Naniniwala ba kayo na ang pinakadakilang hirap na dinanas ni Kristo ay hindi ang krus? The greatest battle was not on the cross. But the greatest battle happened in Gethsemane. Oo, masakit yung pako sa kamay ng Diyos. Oo, masakit yung mga suntok sa Kanya, yung mga pagmumura sa Kanya, yung pagpapahirap, yung paglatigo sa Kanya. Oo, masakit yung koronang tinik. But the greatest battle happened before all these things. The greatest battle
of Jesus was happened in the Garden of Gethsemane. Because His will is like fighting the will of God. Because His will is not to be hurt. But the sovereign will of God is there. It's fighting, naglalaban. Kaya alam niyo mga kapatid, the cross was won in the garden. Bago pa niya niyakap ang krus, mga kapatid, literally. Bago pa siya ipako sa krus, literally, naramdaman niya na ang lahat ng yan doon sa garden. Naramdaman niya na lahat, mga kapatid, sa Gethsemane. Kung gaano kahapdi ang mga sugat na kanyang dadaanan, kung gaano kahirap ang kanyang pagdadaanan. The battle was in the Garden of Gethsemane, and He already won the cross in Gethsemane. You know what? How ironic, brethren. Si Adan at si Eva, nung sila'y nasa garden, talo sila sa laban. Alam niyo kung bakit? Kasi sinunod nila yung will nila. My will. Pero alam niyo si Jesus, pumunta rin sa garden. The second Adam went to the Garden of Gethsemane. But you know what happened? He won. Why? Because He said, not my will, but thine will be done. Thy will be done. I'm sure God is making all this message, mga kapatid, into our minds. That when you go to your garden, and you are not ready to surrender your will, you will be lost. But if you will come to your garden, and you will lay down all your plans and all your desires and all your will, and start to accept the will of God in your life, you will win. You will be victorious. You will be always victorious. Why? Because of not your will, because of the will of God that you accepted in your life. Now, let me tell you this, brethren. Madalas ang panalangin natin, Lord, where should I go? But actually, God is waiting for you to pray. Lord, wherever you want me to go, I will follow. Some of you here are praying to change your circumstances. Some of you here are praying, Lord, pwede bang matapos na itong pagsubok na ito? Lord, pwede bang, Lord, tumigil muna itong pagsubok na ito? Pero kung paano kung ayaw ng Diyos baguhin yung pagsubok mo? Pero ang gusto niyang baguhin sa iyo ay ang puso mo. Papayag ka ba? Some of you are praying, hallelujah, Lord. Ang tagal na ng pagsubok na ito. Lord, ang tagal na ako pinahihirapan nito, Panginoon. What if ayaw talaga ng Diyos alisin ang pagsubok na yan? What if ang gusto pala ng Panginoon ay baguhin ang puso mo habang ikaw ay nandyan sa pagsubok na yan? Will you be willing to submit? Oh, I can imagine. If all the people here today will just pray, just like the prayer of Jesus, not my will, but thine will be done. Yung bang mananalangin ka na hindi ka demanding sa Diyos. Yung bang nananalangin ka at hindi ka nakikipag-negotiate sa Panginoon. Ang gusto mo lang maging, Lord, whatever you want me to do, I will follow. Lord, wherever you want me to go, I will follow. Lord, it's not me. It's not my desire. It's not my plan, Lord, but thine will be done. Kung anong gusto mo, Panginoon, yun ang gagawin ko. I imagine, mga kapatid, if every one of us here today will pray like that kind of prayer.
Lahat po tayo ay may Gethsemane, mga kapatid. We have our own Gethsemane. Willing ka ba? Willing ka bang tumayo sa kinaupuan mo at pumunta ka sa Gethsemane mo ngayon? Kaya mo bang pumunta sa Gethsemane mo ngayon? At ang lahat ng plano mo, ang lahat ng desire mo, lahat ng ambisyon mo, ang lahat ng personal dreams mo, ang lahat ng personal preference mo, lahat ng personal timing mo, will be laid down to the Lord. And you will say, Lord, these are not important. What important, Lord, is your will. It is your will. Can you come to Him today? Can you meet God in your Gethsemane today? Thy will be done. Can you come to Him today in your Gethsemane? Can you come to Him and pray? Can you come to Him and lay down all your plans? Lay down all your tools, hallelujah. Lay down all your preference, hallelujah. And start to say, Lord, hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Hindi mahalaga ang personal kong plano. Hindi mahalaga ang mga personal kong preference. Hindi mahalaga ang mga schedules ko. Hindi mahalaga ang mga timings ko. Ang mahalaga, Panginoon, na ikaw, ang iyong utos, ang iyong kalooban, ang iyong gusto sa buhay ko, Panginoon, ang mahalaga. Can you come to the Gethsemane today? Kaya mo ba pumunta sa Gethsemane ngayon? Hallelujah! At manalangin ka sa Panginoon at sabihin mo ang mga bagay na yan.